hapon! Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. Type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Pwede nyo hong habulin dyan ang mga na-miss out nyo hong episode natin. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa gout. Para ho sa ating mga bagong listener, tatalakayin po natin muli ang gout. Actually ho, ang agony ng gout can start very quickly. Isang minuto ho, nakatawa pa kayo, maya-maya ho, biglang eto na ho. Namimilipit kayo sa excruciating pain. Kasi ho, ang may gout or gouty arthritis, so isa ho yan sa napakasakit hong klase ng rheuma. So, to the point na yung kadalasan ho ito sa big toe nangyayari. Yung hangin lamang ho ng electric fan, masakit na ho para sa kanya. Yung ikuskus nyo lamang ho yung big toe ninyo sa pinangkama, masakit na ho yan para sa kanya. So, ganoon ho ka-painful. And of course, kadalasan ho, common layman, ang first instinct is what? To reach out for aspirin. Kasi yan na matagal nating alam aspirin, pain reliever. Which is, wrong move po yun. Kasi ang aspirin ho, nag-i-slow down ng excretion ng uric acid. So, tandaan nyo yan. Aspirin is also a pain reliever, pero nakakabagal ho yan ng paglabas ng uric acid. Ay di lalo hong naipon sa katawan ninyo, lalo hong sasakit. And better choice po is naproxen or colchicine while you are still in pain. Then, after mga 2 to 3 days to 4 days, pag wala na ho yung pain, tsaka ho kayo iinom ng pangbaba ng uric acid. Dati ho ang ginagamit allopurinol, so ngayon po febuxostat na ang ginagamit. Now, ito ang klase ng arthritis na hindi ho niya matatanggal ang pain kung hindi niyo ho ibababa ang uric acid. Kahit itong pinakamatinding pain reliever, pag hindi nyo na ibaba ang uric acid, babalik din po siya. And hindi lang po ganun-ganun. Kailangan ho, iiwas din ho kayo sa mga pagkain very rich in uric acid. Ito ho usually mga pagkain very rich in purine or galing ho yan sa protein. So yung sobrang protein ho, maraming purine, ang end product ho niyan is uric acid. So, kailangan ho may knowledge kayo. Why? Kahit ho anong gamot ninyo, inom kayo ng pain reliever, inom kayo ng pambaba ng uric acid, kung ang kinakain nyo naman ho ay puro matataas ho sa uric acid, wala hong mangyayari. And also, ang gout po, yan ho nakukuha rin sa genes. So, aside from your lifestyle, ito ho ay it runs in the blood. Pagka yung lolo ninyo, magulang ninyo ay may gouty arthritis, mag-ingat ho kayo kasi malamang magkakaroon din ho kayo. So, kumbaga sa salup ho, mas madaling mapuno yung may lahi. Kumbaga, small amount lang ng uric acid, mas madaling mag-flare up kesa ho doon sa walang lahi. Okay. So, meron din hong mga home remedies for further to reduce the pain. So, ibig sabihin ho, pang dagdag para ho makaalis ng sakit.
pay special attention to drinking, of course, plenty of water. Huwag niyong kalilimutan yung tubig para ho ma-dissolve yung uric acid crystals. Karamihan ho kasi sa may gouty arthritis, mahina rin pong uminom ng tubig. And pagka ho tumas ang uric acid, by the way, ang uric acid ho is produced in the liver. Produced in the liver, pero ho, ini-excrete natin siya through the kidney. So, gawa ng liver, pero inilalabas natin sa kidney. Tandaan nyo ho, na ang uric acid level is a mirror of your kidney. Bakit ho? Pagka ho ang kidney natin is still 100% functioning, like halimbawa, bata pa lang, teenager pa lang, kahit ho pakainin nyo yan ng sandamukal na mani, ng munggo, ng lahat tong mataas sa uric acid, hindi pa ho tataas ang uric acid niyan. Why? Because yung kidney niya ho, 100% nagtatrabaho pa. Magaling pa ho siyang maglabas or mag-excrete ng uric acid sa ihi natin. While pagka nag-iedad na ho tayo, pagka ho tayo naiipunan na ng uric acid sa blood, so ibig sabihin ho, may ilang percentage ng damage ang kidney natin kasi hindi niya na nailalabas lahat yung uric acid sa ihi and nagre-retain ka na ng uric acid. Kahit na ho ang creatinine ninyo is still normal, it is not a guarantee that 100% of your kidney is okay. Why? Late na po kung tumaas ang creatinine. Pag tumaas ho ang creatinine level natin sa ating blood test, 75% or more of our kidney is damaged. So, magtaka ho kayo at tanggalin nyo ho yung mga pagkain na kasisira ng kidney. Pag nakita nyo ho na palagi na lang ho kayong tumataas ang uric acid. Ibig sabihin ho, mahina na ang kidney, kaya nagre-retain na kayo ng uric acid inside the body. And eto pa hong isa, no? Minsan, marami hong pain ang pasyente, lalo na ho pag nag-oatmeal. Mahilig mag-oatmeal, mahilig magkape. So, kape, syempre ho, may caffeine. Ang end product ho niyan, uric acid. Oatmeal, mataas ho yan sa purine, ganun din ho. End product is uric acid. Now, eto na ho, may pain siya, maraming pain. Pero nagpa-blood test, normal. So, masasabi niyo ho bang walang gout yung pasyente dahil normal yung uric acid? Ganito ho kasi yon. Kung kakakain mo lang ng mga pagkaing mataas sa uric acid, tapos nagpa-blood test ka, in between yung pagkain mo ng mga high uric acid food, mahuhuli mo ho siya sa blood na mataas. But kung kumain ka ho niyan, sabihin natin 1 or 2 weeks ago, tapos nananakito ang inyong mga kasukasuan, mga joints ninyo, wala na ho yan sa blood. Nandoon na ho yan sa joints ninyo or sa kidney ninyo to form kidney stones. So, basta ho ang diet ninyo, yung mga matataas sa uric acid, kahit na ho normal ang uric acid level ninyo sa blood test, yun na ho yun. So, kasi ho, 3 lang naman ang basic na kind ng arthritis. Yung diniscuss natin few days ago, which is osteoarthritis. Usually ho naman yan, iba naman yan. Sa umaga ho, masakit pag bagong gising. As you go along throughout the day, medyo nababawasan na ho ang stiffness and pain. Rheumatoid arthritis, ibang klase naman ho yan, autoimmune. Ang ano nyo naman ho dyan, palatandaan nyo dyan is what? Symmetrical ang pain. Pag meron sa kaliwa, meron din sa kanan. Masakit ang elbow sa left, masakit din ang elbow sa right. Tsaka ho, yung lumilipat yung pain. Minsan ho, nasa elbow, minsan nasa tuhod, minsan nasa hips. So, tumatalon-talon ho. Mas mahirap pong gamitin yan because it is an autoimmune disease. And the third is gouty arthritis. Yung klase ho ng rheuma na mataas ang uric acid. Now, but isa ho ang gouty arthritis sa nakakatakot din ho. Bakit? Pwede ho kasi masira ang kidney ninyo. Pwede ho kayong ma-dialysis because of a very high uric acid na palagi na lang hong mataas, mahirap ibaba. Masisira ho ang kidney. Pag nasira ho ang kidney, tataas ang creatinine, madadialysis po. Lalo na ho kung mataas na ang
may gouty arthritis na kayo, may diabetes pa kayo. Ayun. So, dalawa na ho ang pwedeng sumira ng kidney ninyo. Diabetes and gouty arthritis. At ang mahirap po sa gouty arthritis, yun nga ho, it runs in the genes. Halimbawa, kahit ikaw, wala ka namang kaalam-alam, nasa lahi nyo Lolo mo, magulang mo, meron nito. So, kaya ang dapat sa lifestyle mo, sobrang ingat. Kasi may plus points ka na sa DNA mo Nandun na sa lahi nyo yung pagkakaroon ng gout. So, kaya dapat extra ingat ka doon. Now, pag too much ang uric acid na nag-build up sa iyong system, ano ho ito needle sharp crystals ho ito So, na-imagine nyo ho ang needle sharp, ibig sabihin ho, kasing talim ng karayom yung mga crystals nito. So, that can form in the fluid that cushions your joints. Imaginein mo, halimbawa, yung sa tuhod mo, may fluid tayo dyan. Synovial fluid, meron ho tayong uric acid crystals doon sa fluid. Yun po. So, kaya ho, ang sakit niyan, sometimes parang kang tinutusok-tusok. Kasi nga ho, sharp as the needle ang crystals ng uric acid. That's why, ayun, pag yung big toe mo namaga, kahit ho hangin lang ng electric fan, napakasakit na ho yan sa sinusumpong ng gout. It is because yung uric acid crystals doon, matatalim ho yun. Kaya sobrang sakit. And you may feel like you have sharp glass jam into your joints. And ito hong painful inflammatory condition na to, which is known as gout, usually occurs sa mga kalalakihan, mas more on men ho ito, over the age of 40. So 40 and above, more on men than women. And it takes years para ho sa uric acid crystals to build up. So, ipunin nyo ho yung abusong taon ninyo sa pagkain ho ng mga nuts, laman loob, yung mga matataas ho sa uric acid. So, hindi rin ho yan. Pag inatake kayo niyan, kumbaga matagal nyo na hong inipon yan, napuno lang ho. Nung inatake kayo, napuno nyo lang yung salop. But matagal na ho kayong may ipon doon sa salop na yun because it will take years also to build up. Ito rin ho yung makikita nyo ang mga kamay, may mga nakausli-uslihong mga tophi ang tawag dyan para hong bone growth kung titignan ninyo. Nagmukha na ho siyang butong tumigas kasi ho crystals di ho ba? So titigas ho talaga yan. Nakakapit siya sa mga joints ninyo, usually sa kamay. Ang mga taong mahilig mag-oatmeal, ayan, marami hong tophi sa joints, usually sa kamay. And marami hong, kaya ko ina-emphasize yung oatmeal, marami hong mahilig sa oatmeal na hindi nila alam rich in uric acid because it is being promoted as what? As rich in fiber. It is being promoted as good for the heart. Totoo naman po yun. Hindi naman sila nagsisinungaling doon. But, yung bad side po kasi, hindi ini-inform ang tao. If you inform people about the good side, you need to tell people also of the bad side. Kasi kung fiber lang ang habol mo dyan, there are lots of foods that is rich in fiber. Fruits, vegetable, na hindi ka papalitan ng bad side effect, which is high in uric acid. So, sinasadya ng taong araw-araw mag-oatmeal because hinahabol ho nila yung fiber and good for the heart. Hindi ho nila alam, yung kamay nila bukol-bukol na dahilan ho sa pag-uric acid, pag-oatmeal, and pati ho pag-form ng kidney stone, uric acid crystals, hindi ho nila alam na it is due to the oatmeal that they are taking every day for their breakfast. And though it most often affects the big toe, a gout can strike pwede rin ho sa wrist, pwede rin ho sa knee, pwede rin sa elbow or another joint. And besides the pain, gout can cause severe swelling. Aside from napakasakit, magkakos din ho siya ng pamamaga. And during an acute attack, try to stay off your feet as much as possible and keep the affected joint elevated. As much as possible ho, itaas ninyo. So, when gout is at its worst, most people ho
cannot even bear the weight of a bed sheet on the painful joints. Yun ho, pag nagkumot kayo, yung gasgas ho ng feel ng kumot sa big toe ninyo ay hindi nyo ho matetake. So sabi nga, even the weight of the bed sheet ho on your painful joint, hindi nyo ho mabebear yung weight. Ay, hanggang lang ho ng bedsheet, di ho ba? So, if you can stand to, mag-apply ho ng ice pack for 20 minutes or so. So, pwede ho ang ice. At yung cold will dull the pain and bring down the swelling. Tandaan nyo ho, basta swelling, may maga. Lagi hong ice. Cold ice. So, nakaka-subside ho yan ng swelling. I-wrap nyo ho yung ice sa cloth to protect your skin. Then, use the ice pack 3 times a day for 2 to 3 days. Pwede hong 3 beses sa isang araw. For 2 to 3 days, makakatulong yun magpahupa ng swelling. And again, na-discuss na ho natin to before, but I would like to remind you about cherries. Ang cherry ho, old folk remedy ho yan for gout. So, meron ho kasi yung compound that neutralizes the uric acid. And source din ho yan ng anti-inflammatory compound. So, if you feel an attack of gout coming on, try eating a handful or 2 of cherries right away. So, kumain ho ng cherries, ang mga matataas, ang uric acid, at yung may mga family history, sadyain nyo hong kumain lagi ng cherries. And pag wala ho sa season, pwede ho kayong kahit ho yung mga dilata na black cherry juice, cherries in can, pagtsagaan nyo ho yun kung hindi ho in season. Makatutulong ho kasi. Alternatively, you can take cherry fruit extract pills. Sa mga health food store po, may mga tablet po or pills na cherry fruit ang laman. And recommended dosage po, 1,000 milligrams once a day or 3 times a day for acute attack. O tandaan nyo ho, cherry tablet, cherry juice. Pag wala hong fresh na cherries, bili ho kayo sa mga health food store, 1,000 milligrams once hanggang 3 times a day. Yung daily dose ho ng fish oil, makatutulong ho yun because ang fish oil ho, napakagaling sa inflammation sa joints. Ito hong fish oil are rich sources of potent inflammatory agent. So, yung typical dosage ho ng fish oil is 1,005 milligrams a day, around mga 1 tablespoon po yan. And another way to ease inflammation with pills containing bromelain. Ayan. So, enzyme ho yan that is found in pineapple. And typical dosage for gout attack, 500 milligrams 3 times a day. Another is celery seed extract. Nakatutulong ho mag-eliminate ng uric acid. 2 to 4 tablets a day. So, ulitin natin. Ito ho, mga natural. Cherries. So, kung wala hong in season, pwede ho kayong bumili ng pill na cherries. So, 1,000 milligrams once a day hanggang 3 times a day if you are in acute attack. Another is fish oil, 1,500 milligrams a day. Bromelain tablet sa mga health food store kayo, 500 milligrams 3 times a day. And celery seed extract, 2 to 4 tablets a day. So yan ho ang mga choices ninyo. Aside from yung synthetic na colchicine 3 to 4 times a day for 3 to 4 days, then bago kayo mag-febuxostat 80 milligrams once a day. Yun ho is synthetic. But ito ho, gawin nyo na ho itong supplement every day. Huwag nyo na hong hihintayin na aatakihin pa kayo ng gout bago kayo uminom. Total, these are all synthetic. These are all natural, sorry. So, yung cherries, yung fish oil, yung bromelain, yung celery seed extract. Humanap po kayo yan sa mga health food store. Now, kasi ho yan, kahit gawin ninyong supplement everyday, wala hong side effect. And of course, aside from all those things, synthetic and natural, yung water ho, wag niyong kalilimutan. So, ang kailangan ho, lots of water, hindi ho beer. Bakit ho beer ang kinumpare natin sa water? Kasi ho, ang beer, nakaka-impair ho yan ng excretion ng uric acid. So, sa tubig ho, yung weight in kilos ho ninyo times 50 divided by 250
yung makukuha niyo hong numero is yung glasses of water a day. Hindi ho kasi lahat 8 glasses. And of course, ang fluid, which is water, will help flush excess uric acid from your system. And as a bonus, yung water also may help discourage kidney stone. Siyempre ho, kasi ang uric acid crystals, pwede ho yung mabuo as kidney stones. And of course, avoid alcohol. Kasi ho, tulad ng beer and other hard drinks, it increases uric acid production and inhibit excretion. So may kulang pala ho dun sa sinabi ko. So ang alak ho, hindi lang nakaka-inhibit ng excretion, nakaka-increase din ho pala ng production ng uric acid. So, talaga kung aatakihin ka ng gout. Kasi karamihan ho, may drinking session, tapos ang pulutan nila mani, or laman loob. So yung pulutan, mataas sa uric acid. Ang liquid na ininom, imbis na tubig, alak or beer. Yung beer ho, ini-increase niya pa ho yung uric acid production, ini-inhibit niya ho yung paglabas sa kidney. Di maiipon ho sa katawan. Kinaumagahan ho, marami ang ganito. May drinking session the night before, umagahan ho, hindi makalakad kasi yung big toe, magang-maga. Beer is particularly bad because it contains more purine than other alcoholic beverages. So, mas grabe ho siya kaysa sa ibang alak. And of course, yung mga high protein foods po na meron hong purine, of course, can raise the level of uric acid level in the body. So, pag may gout ho kayo, avoid meat-based gravy. Ayan, yung mahihilig ho sa gravy. Gusto only yung gravy. Organ meats, so laman loob, like kidneys, liver, and mussels. Mataas din ho, tahong sa uric acid. Sardines, liver, ayan ho, oatmeal, yeast-containing foods like beer, baked goods, asparagus, peas, beans, spinach, and cauliflower. And also, refined carbohydrates. So, yung magagawa ho sa puting arena also contributes. So, kasama hong tinapay dun, also contributes to a high uric acid level. So, IB? Ay, doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. ni 4467. Ano po ba ang sample ng vitamins na natural? Listener po nyo ako. Yun pong kilala ng katawan, sabi nga ninyo, 5% lang ang mag-absorb kung hindi natural. Okay, so hindi ho kasi tayo pwedeng magbanggit ng brand ng kahit na ho synthetic or natural vitamins. But ang ma-advise ko ho sa inyo, it's better na mag-juicing ho kayo. So, a little of everything to make 1 glass of juice. So, pag sama-samahin nyo ho ang apple, pineapple, celery, carrots, ampalaya, pwede hong banana at iba pa hong citrus fruits na pwede nyong isama. So, tagkakaunti ho to make 1 glass. Daig pa ho niyan ang nag-multivitamins kayo ng natural. Lalo na ho ang synthetic, huwag niyong sayangin ang pera ninyo kasi sabi nga natin, 5% lang ho ang naa-absorb because yung 94% ho, wala ho siyang memory sa cells natin. Hindi ho siya kilala kasi ho, hindi siya food grade. Alam niya hong chemicals yun. Kaya ho, hindi ina-absorb ng body natin. While if you are taking, yun nga, a natural, 100% absorb. But, mas masustansya pa ho sa natural supplement ho ang nag-juicing kayo. When we say juicing, hindi ho blender. So, juicing, slow, walang blade. And dalawa ho ang labasan yan, isa labasan ng juice, isa labasan ng pulp. So, ang blender ho kasi wala ng sustansya yan kasi namatay na ho yung enzyme niyan, yung nutrition ho nawala na rin kasi ho yung bilis ng ikot
tsaka may blade siya. Yung heat ho ng pag-ikot niyan already kills the enzyme and oxidize both the enzyme and the nutrition. Walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Open ho kami even Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay ba yung mga numero? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho. If you have a walking or asymptomatic pneumonia, sabayan nyo rin ho ng pagpapavector scan, still on promo, and also detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para ho dun sa mga wala namang karamdaman, gusto lamang ho magpaputi, magpalakas at magpaganda, meron ho tayong beauty drip. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa inyong katotohanan. Salamat po.